Bumuhos ang napakalakas na ulan, ng mga sandaling iyon, sina Nate at Hiroki naman ang nakahandang makipaglaban kay Lucas. Ano sa palagay mo iyang ginagawa mo? Hindi ka ba lalaban? Tanong ni Hiroki kay Nate habang si Nate naman ay nananatiling tahimik sa gitna ng malakas na ulan. Kung tutuusin, ayaw talaga ni Hiroki na lumaban si Nate, pero sa pagkakataong iyon, wala silang ibang magagawa kundi ang lumaban. Nate, sabi muli ni Hiroki kay Nate, alam ko, ninanais mong sabihin sa akin na mag-iingat ako, tama ba? Sabi naman ni Nate. Hoy mga bata, hindi gagana ang mga bagay dahil lamang sa mag-iingat kayo, sabi ni Lucas kina Nate at Hiroki at umatake na ito sa dalawa. Gamit naman ang kanilang spirit zone, umatake din pabalik sina Nate at Hiroki kay Lucas. Sa mga teorya, maaaring mapahusay ng skema ang buong katawan ng isang tao. Ngunit, kung susubukan ng isang tao na mapahusay ang kanyang buong katawan, ang kanyang katawan ay itatapon sa isang kawalan ng timbang. Iyon ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga taong gumagamit ng skema ng maraming beripikadong ruta ng pagpapahusay at ito ay tinatawag na builds. Ang isang uri ng builds ay ang mitochondria build. Ang build na ito ay bumubuo ng pagpapahusay ng mitochondria na tinatawag na powerhouse of cell at pinatataas nito ang enerhiya sa metabolic rate. Patuloy pa din sa paglalaban sina Hiroki, Nate at Lucas. At sa pagkakataong iyon, si Hiroki naman ang aatakihin ni Lucas. Hiroki, mag-iingat ka, sabi ni Nate at ito ay lumikha ng liwanag na tinatawag na lightning bolt, at sinubukan nitong harangan ng lightning bolt si Hiroki laban sa pag-atake ni Lucas. Sa palagay ni Lucas, sina Hiroki at Nate ay mga baguhan lamang at hindi pa kailanman nakikipaglaban sa mga taong gumagamit ng skema. Pero, ang koneksyon ng bawat isa ay napakaganda. Patuloy pa din sa pag-atake si Lucas kina Nate at Hiroki at mas pinapalakas pa nito ang kanyang skema. Sa pagkakataong iyon, medyo nahihirapan sina Nate at Hiroki, at ayon kay Hiroki, medyo hindi maganda ang nagiging takbo ng kanilang pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban nila kay Lucas ay sobrang naiiba sa ginawa nilang speed gun test noon. Ayon kay Lucas, ang mitochondria ay masyadong mabilis makaubos ng lakas. Kaya naman, kinakailangan na niyang matapos ng mabilis sina Nate at Hiroki. Mas pinabilis pa ni Lucas ang kanyang galaw gamit ang kanyang enerhiya hanggang sa maabot nito ang metabolic rate. Nang mga oras ding iyon, si Teacher Ethela ay patuloy pa din sa pakikipaglaban kay Belfor Arcane. Kinikilala ko ang iyong tibay at lakas, pero, kinakailangan mo pa ding mamatay, sabi ni Belfor kay Teacher Ethela at pinakawalan nito ang isang lason na kanyang ginawa. Pinilit namang iwasan ni Teacher Ethela ang lason dahil ayon sa kanya, maaari siyang mamatay kapag tinamaan siya nito. Habang nakagapos, nag-ipon si Teacher Ethela ng isang tinatawag na Demon Destroying Roar at pinakawalan niya ito sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw. Maaari nitong magawang mabulabog at masira ang spirit zone ni Belfor Arcane. Matapos ng ginawa ni Teacher Ethela, nagawa niyang makalikha ng butas sa nilikhang salamangka na bumalot sa kinaroroonan ni Teacher Ethela. Mabilis na kumilos si Teacher Ethela upang makalabas sa butas, at matagumpay naman nga siyang nakalabas dito. Ayon kay Teacher Ethela, hindi niya magagawang manalo kay Belfor Arcane gamit lamang ang kanyang salamangka. Kaya naman, naisip niya na gamitin ang skema. Sa ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang napakalaking halimaw na nilikha ni Belfor Arcane at ito ay pasugad sa kinaroroonan ni Teacher Ethela. Ngayon naman ay skema ang binabalak mong gamitin. Kung iyan ang nais mong gawin, tatapatan kita, sabi ni Belfor kay Teacher Ethela. At nagsimula na ngang umatake ang halimaw na nilikha ni Belfor, at buong lakas na nilabanan ito ni Teacher Ethela. Paulit-ulit na sinuntok ni Teacher Ethela ang halimaw. Pero, talagang napakalakas ng halimaw, ayon kay Teacher Ethela, hindi niya dapat masyadong isipin.
Ang kailangan lamang niyang dapat gawin ay mag-focus upang masira at matalo ang halimaw. Sa pagkakataong iyon, ang tanging naisip na lamang ni Teacher Ethela ay ang gamitin ang shockwave. Ang ganitong pag-atake ay nagpapahintulot sa isang tao na sirain ang panloob ng isang tao sa halip na ang panlabas na anyo nito. Ang patuloy na shockwaves kasunod ng paulit-ulit na pag-atake ay nakakasagabal sa mga panloob na gawain ng katawan. Ang mga epekto nito ay maaaring madagdagan ng 10 beses o kaya naman ay 100 beses. Hahaha, ito ay isang kabaliwan, naguhukay ka ba, at saka, tumayo ka ba sa itaas ng mundo? Hinahayaan mo lamang na mabulok ang iyong talento dahil sa iyong hangal na katotohanan na naghahanap ng mga pagsisikap, sabi muli ni Bilfor kay Teacher Ethela. Si Teacher Ethela ay nagpatuloy pa din sa pakikipaglaban kay Bilfor Arcane at sa halimaw. Walang kwenta ang iyong mga ginagawa, ang mga pakikibaka ng isang insekto ay walang saysay sa engranding pamamaraan ng mundo, sabi ni Bilfor kay Teacher Ethela. Ayon naman kay Teacher Ethela, kung ang isang taong katulad ni Bilfor ay papasok sa eskwelahan, wala na kahit isang tao sa syudad ang magiging masamang tao. Ayon pa kay Teacher Ethela, kailangan niyang gawin ang lahat para matalo si Bilfor Arcane kahit pa ang maging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ginamit muli ni Teacher Ethela ang shockwave at pinakawalan niya ito patungo sa kinaroroonan ni Bilfor Arcane. Ang mga naunang pag-atakeng ginawa ni Teacher Ethela ay paghahanda lamang para sa pangwakas na pag-atakeng kanyang ginawa. Hindi mo ako matatalo, hindi ganito ang nangyayari noong panahong ako ay nakikipaglaban-laban sa mga henyo, sabi naman ni Bilfor Arcane at para bang walang naging pinsala dito at sa halip ay parang ito ay mas lalo pang lumakas. Hindi maaari, bakit parang walang naging epekto sa kanya ang shockwave na aking ginawa, sabi ni Teacher Ethela sa kanyang isip. Nang mga oras ding iyon, sina Nade at Hiroki ay patuloy pa din sa pakikipaglaban kay Lucas sa gitna ng kakahuyan. Hiroki, ayos ka lamang ba? Tanong ni Nade kay Hiroki at sinubukan nitong muling gamitin ang lightning bolt. Oo, ayos lamang naman ako, huwag mo akong masyadong alalahanin. Gasgas lamang naman ito, sagot ni Hiroki, matapos pakawalan ang lightning bolt, nagawa nitong matamaan si Lucas. Nade, magaling ang iyong ginawa, sabi muli ni Hiroki kay Nade. Hindi maaari, hinding-hindi ninyo ako magagawang matalo. Nagsasayang lamang kayo ng lakas, seryosong sabi ni Lucas kina Nade at Hiroki. Ngunit, sa hindi inaasahang pangyayari, hindi makagalaw si Nade sa kanyang kinatatayuan dahil sa itim na salamangka na bumalat sa kanyang mga paa at unti-unting naglaho ang lightning bolt sa kanyang kamay. Ang umatake pala kay Nade ay si Arin at gumamit ito ng itim na salamangka upang mapigilan si Nade sa ginagawa nito. Hindi maaari, anong ginawa niya dito, Nade? Ayos ka lang ba? Sabi ni Hiroki kay Nade na may halong pag-aalala. Humanda ka sa akin, katapusan mo na, sabi ni Lucas at inatake nito si Nade gamit ang kanyang espada. Si Nade naman ay sobrang takot na takot. Nade, mag-iingat ka. Isang malakas na sigaw na nagmula kay Hiroki at tumakbo ito patungo sa kinatatayuan ni Nade, ngunit, nang sandaling iyon, biglang may lumitaw na yelo na naging dahilan upang maharangan at mapigilan ang espada ni Lucas. Ang yelong ito ay ang tinatawag na ice magic at ang lumikha ng yelong ito ay si Teacher Sena na ng mga sandaling iyon ay nagkaroon na ng malay. Javi, anong nangyayari sa iyo? May problema ba, Javi? Ano ba? Sumagot ka, sabi ni Keynes sa halimaw, nakaramdam ako ng isang malakas na panginginig ng boses na nagmula sa bundok. Siguro ay gumagamit si Arcane ng Dark Authority, sagot ng halimaw. Iyon ang pinakamalakas na pag-atake ni Master, nagpakita na kaya si Alphys sa kanya, sabi muli ni Keynes. Iyon siguro ang dahilan kaya ginamit niya iyon, hindi magtatagal, si Arcane ay darating na din dito. Kaya naman, kailangan na nating tapusin ito, sabi muli ng halimaw.
Matyaga talaga ang Shirene na iyon, nagagawa niyang makaiwas sa kadiliman at nagagawa din niyang maharangan ang ating mga paggalaw, sabi muli ni Keynes. Tama ka, para bang naglalaro lamang tayo ng chess habang nakaharap sa salamin, sagot ng halimaw. Kailangan nating baguhin ang ating estratehiya, sabi ni Keynes sa halimaw. Tama ka, sumasang-ayon ako sa iyo, ganito, lalapit ako sa kanya, pagkatapos ay atakihin mo na siya, sabi naman ng halimaw. Nang mga sandali ding iyon, nabalot ang buong paligid ng lamig dahil sa mga yelo na nalikha ni Teacher Ethela. Anong nangyari? Paano niya nagawang masira ang aking salamangka? Gulat na sabi ni Lucas. Ayon naman kay Arin, imposibleng magawa ni Teacher Sena ang Abyss Nova, ang salamangka na nakakapagpawala ng memorya ng isang tao. Ang tanging maaaring makagawa lamang nito ay ang may pinakamataas na antas na monghe at ang isang archmage. Ayon pa sa kanya, paanong ang isang guro sa isang ordinaryong Magic Academy na kagaya ni Teacher Sena ay nagawa ito? Ayos, sa wakas ay nagkamalay na si Teacher Sena, masayang sabi ni Nade. Sandali, hindi mo ba napansin, parang may kakaiba sa kanya? Tingnan mo ang ibang mga estudyante, para bang wala pa sila sa kanilang sarili. Hindi pa sila tuluyang nagigising at nakakabalik sa kanilang kamalayan, sabi naman ni Hiroki. Tumigil ka, papatayin mo rin ba ang iyong ibang mga estudyante? Sigaw na sabi ni Lucas kay Teacher Sena. Mayroong isang maliit na bilang ng mga naturang tao. Ang mga tao na ang mga katawan ay paulit-ulit na pinipilit sa pintuan ng kamatayan at nagiging mamamatay tao na maaaring pumatay kahit na sila ay nasa kanilang pagtulog. Ang taong ito ay nawawala din sa kanyang tamang pag-iisip at nag-uumapaw ang salamangka sa kanyang katawan. At ang higit sa lahat, balewala sa mga taong ito ang 1,000,000 gintong mga barya. Kahit na si Teacher Sena ay 20 taong gulang lamang, siya ay isang nasa ika-6 na antas na salamangkero na may pinakamahusay na omniscience para sa ice magic. Sa ilang sandali pa, dahil sa patuloy na paggamit ni Teacher Sena ng ice magic, lumitaw ang mga malalaking tipak ng yelo at isa-isa itong bumabagsak sa lupa. Mabilis na tumakbo si Nade sa kinaroroonan ni Arin upang iligtas ito dahil mababagsakan ito ng isang napakalaking tipak ng yelo. Ano bang ginagawa mo? Umalis ka, lumayo ka nga sa akin, sabi ni Arin kay Nade. Alisin mo na ang mind control na ginamit mo sa kanila. Kapag hindi mo ginawa iyon, maaari tayong mamatay lahat, sagot ni Nade kay Arin. Hindi maaari, hindi ko iyon magagawa, wala nang oras para magawa ko pa iyon, sabi muli ni Arin kay Nade. Ako ang gagawa noon, seryosong sabi naman ni Hiroki. Hiroki, ano bang ginagawa mo? Masyadong delikado ang nais mong gawin, sabi naman ni Nade kay Hiroki. Ayon kay Hiroki, ang timbang ng tipak ng yelo ay umaabot sa higit kumulang na 20 tonelada. Kaya naman, kinakailangan niyang mahulaan ang bawat galaw at masira ang mga ito sa libo-libong piraso. Ayon pa kay Hiroki, hindi siya dapat magkamali sa bawat galaw na kanyang dapat gawin, dahil siguradong mapapahamak silang lahat. Matapos masira ni Hiroki ang bawat tipak ng yelo, ang mga ito ay nagmistulang magagandang paputok na nagliwanag sa kalangitan. Nang dahil sa sobrang takot, lubhang naging mahigpit ang pagkakadagan at pagkakahawak ni Nade kay Arin. Nang dahil sa pagkabigla, naitulak ni Arin si Nade. Ano bang ginagawa mo? Sabi ni Arin kay Nade, wala naman akong masamang ginawa. Iniligtas lamang naman kita, sagot ni Nade, magkaaway tayo. Kaya naman, bakit mo naman ako ililigtas? Sabi muli ni Arin. Tumigil ka na nga, alisin mo na lamang ang mind control, papatayin mo ba talaga silang lahat? Sabi muli ni Nade kay Arin, wala akong pakialam sa kanilang lahat, seryosong sagot ni Arin. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Nade, kung ito ay para kay Keynes, wala akong pakialam kung ano ang pwedeng mangyari sa ating lahat, sabi muli ni Arin, pero,
Bakit naman, ano bang naiisip mo? Tanong muli ni Ned kay Arin, bago pa man makasagot si Arin, may biglang sumabog sa kanilang bandang likuran.